Mainit na panahon mga kagala, magandang tanghali. Nang init ngayon, gusto ko magbuko, pero bago ako magbuko, ipapakita ko sa inyo yung mga ilang mga bagay na gusto niyo makita noong nakarang araw. Para doon lang sa mga nagtatanong noong nakaraan yung mga ginagawa namin ni D, yung paggagawa namin ng CR, umpisa nung paghuhukay namin sa aming Poso Negro, saka dito sa aming hagdan. Ito na yung hagdan na pinagkaabalahan ni D at namin na pagpaguran ng mga nakaraang araw. Kasi nga, nung mga nakaraan, di ba, pumunta nga dito sila papat ang aking mga hipag. Kaya naman itong hagdan talaga na to namin ay dinilas-dalas namin para magawa. Kasi nga, priority namin yung mga bata. Sabi namin kapag ang hagdan namin ay yung kawayan, kako, baka uuli-uli silang tumakbo, baka mahulog. Kaya talagang inaraos namin ni D na gawin kahit sa ganitong paraan lang muna. Pansamantagal lang muna, utay-utay, gano'n naman talaga sa una. Kahit paano nag-enjoy naman yung mga bata sa pagbabakasyon dito sa bahay. Tapos yung halaman namin ay nawala. Hiningi ni Amay, kaya gumawa ulit si D ng panibagong halaman at ito na yon. Yung nakikita nyo ng mga nakarang araw na malagong nakasabit dyan, medyo hindi na ulit malago ngayon kasi bagong gawa nga lang siya. Ayan siya, yung bagong halaman. Tapos gumawa pa ulit si D ng panibago. Ito, inilagay din niya sa bunot. Ayan yung isa. Bago. Ito yung pangalawa niya. Kaya magkapare silang nakalagay dyan. At ayun yung isa. Medyo, yung bunot lang niyan ay medyo maliit yung bunot niya. Kasi nga wala na si Ding nakuha ng bunot. Ng mga nakaraan din kasi na sigaan na namin yung mga bunot. Ngayon nagkukupra yung kapatid ko. Baka makakuha kami ng panibagong bunot. Talagang inahang ko na lang siya dyan mga kagala. Kasi napansin ko lang talagang mas mabilis silang lumalago kapag ganyan nakahang yung halaman na yan mga kagala. Ayun yung dagat, napakainit ang panahon ngayon. Yun yung dagat, may nag-uuling doon. Okay, dito tayo sa aming CR na pansamantagal din. Sabi nga, nasa probinsya naman tayo, kaya talaga ibinagay din naman namin sa aming lugar itong ginawa lang muna naming CR na pansamantagal. Napakasimple lang naman niya mga kagala. Ayan, pagbungad mo dyan, yan siya, ganyan lang muna siya. Yan nga, CR na pansamantagal yan. Kahit paano pinaghirapan din namin yan ni D. At yung dingding niya, yan pa rin yung pawid. Ganito naman talaga yung mga CR natin kahit noon pa. Ko sa pagkain, budget meal. Tapos nilagay ko dito yung sako muna kasi para kapag naliligo ay hindi mabasa yung ating dingding. Sa kabuuan, ganyan lang siya. May nakalagay lang kami dyang urukan sa katimba. Tapos yung aming inidoro. Diba? Wag nating ikahiya ang ating simpleng pamumuhay. Ganyan talaga yan. Ang aming hipag naman sila papa, hindi naman talaga maaarte yung mga yun. Kaya nung nagbakasyon sila dito nung nakaraang linggo, ay na-enjoy naman talaga nila na sobra-sobra dito mga kagala. Tapos ngayon ay ating sisilipin ulit yung ating bibi kasi diba, nung ikinikinto ko sa inyo kahapon yung aming bibi, kasi nga kaya namin inilipat talaga siya sa lugar na sabi nila dapat hindi daw galawin kasi baka hindi mawilit, hindi dun mag-stay yung baby. Kaya lang hindi nga siya po pwedeng hindi namin galawin kasi masyadong alangan yung kanyang lugar. Saka kaya naman siya nangitlog ng paiba-iba dahil nga humahanap siya ng komportabling isang lugar lang. Kaya ginawa namin ni Dis, sa mismong kulungan nila ay nilagyan namin ng dayami. Tapos okay naman siya mga kagala kasi kahit nahawak-hawakan namin siya ay natuwa kami kasi kaninang maga may panibago na naman siyang itlog na doon talaga siya nangitlog sa totoo niyang bahay. Nakakatuwa din naman mga kagala kasi kahit paano nga dumadami-dami na yung aming mga manok. Na-enjoy na rin namin araw-araw yung pagpapatuka niya kahit medyo mabigat sa bulsa ang pagpapatuka. Pero okay lang, carry naman at saka masaya kami. Kahapon dito siya unang umitlog pero sabi ni Kuya MacGyver, hello sa'yo Kuya MacGyver ng Miami, Florida, sabi din niya, pangalawa na siya nagsabi na yung itlog daw ng bibi na nakuha namin kahapong maliit lang ay itlog ng lalaking bibi. Dito siya kahapon ng itlog kasi nga dito siya natuwang magkaykay kasi medyo may buhangin. Tapos pangalawa naman, si Bito, doon na talaga siya ng itlog sa may tabi naman ng kanyang kulungan sa likod nun. Kaya ang ginawa namin, nilagyan nga namin siya ng dayami at ngayon dalawa ng itlog niya. Doon siya ng itlog sa ginawa namin bahay niya. Ayan dalawa na yung itlog ni Bito. Ayan, hindi na natin talaga ngayon siya hawakan kasi yun nga. Sabi nga ng iba, wag daw hawakan. Siyempre, paminsan-minsan makinig din naman tayo sa advice ng iba. Pero marahil si Bito ay sanay na rin naman sa paglapit-lapit namin. Kaya diba, sabi nga ng iba, baka daw hindi mangitlog dun sa ginawa naming bahay ngayon at dapat daw hinayaan na namin dun kung saan namin unang nakita yung itlog niya. Pero thanks God din naman kasi kumbaga, marahil sanay na rin nga siya sa araw-araw namin pagkikita, sanay na rin siyang nilalapitan, ginagalaw araw-araw. Kasi nahawak-hawakan naman namin siya. Kaya nung nilagyan namin siya dito ng
ng paitlogan at itong dayami. Ayun, dito talaga siya makakagala, umitlog. Kanina nakita namin, dalawa na yung itlog niya. At yun ay totoong seryoso, hindi kami nagyayabang. Talagang dyan siya ng itlog. Kaya pasalamat kami kasi kahit nagalaw namin yung itlog, sumunod naman siya na dito ng itlog ng pangalawang beses. Okay, tara, let's mga kagala, labas na tayo. Tayo ay gusto kong magbuko. Upo muna tayo dito. Habang hinihintay natin si D. Ay mga kagala, may naalala nga lang pala ako. Gusto ko lang i-shoutout si Kylie Ray. Taga-Puukan siya sa Barangay Port Junction, kabarangay ko din siya. Kasi kagabi natutuwa naman ako sa kanya kasi nanonood nga kami ng basketball. May mga kasama siya, mga kaibigan niya. Tapos akala ko kasi, kinalabit niya ako, sabi niya kung pwede daw pa picture. Akala ko naman sila mga kaibigan niyang pipicturean ko. Kaya naman ako anga-anga. Sabay lumapit siya sa akin, sabay sabi niya, hindi po sa'yo ako magpa-picture kasi nakikita po kitang nagbablog. Ala, ako naman natuwa naman ako na ako parang nahiya din sa kanya. Kaya syempre, sabi nga, kahit sa ganung batang edad niya, sa murang edad niya, nakakatuwa siya kasi maalam na siya mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa kayong mga pananaw niya sa buhay. Kaya natutuwa naman ako sa kanya. Kaya shout out sa'yo, Kylie Ray, hello sa'yo, thank you sa pagpa-picture mo kagabi sa akin. Sa totoo lang, ikaw din lang yung first time na nagpa-picture pa sa akin na yun nga, na followers ko. Kaya maraming salamat sa'yo. Sabi nga, kahit bata ka pa lang, mas marami ka pang mararating pagka isang araw. Kaya sa akin, kaya tiwala lang, huwag kang mahihiyang mag-vlog. Kaya sabi mo, nahihiya ka mag-vlog. Huwag kang mahiya kasi kumbaga, may ano ka naman, may potential ka naman at may kakayahan ka para mag-vlogs at magaling ka naman magkwento. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan. Hayaan mo pagka isang araw, aayain kita, magkukulab tayo. Kasi ang hilig mo rin ay gumala sa mga ginagalaan ko. Minsan isasama kita para naman ma-enjoy mo rin yung iyong pagkabata. O ayun, kaya thank you sa'yo. Tama naman yung sinabi niya, nasabi niya, nakita lang daw niya ako na nagbablog, kahit daw para sa kanya, kahit hindi sikat, basta nagbablog talaga natutuwa daw siya, kaya daw siya nagpa-picture sa akin. Kaya thank you sa'yo, Kylie Ray. Talaga natuwa naman ako sa pananaw ng bata. May tama naman talaga siya. Sabi nga, hindi dapat tayo namimili kung sino agad ang sikat. Minsan-minsan walang masama kung ang piliin natin yung nag-uumpisa lang sa simple. Kaya parati lang tayo, laging maging simple lang mga kagala. Huwag nating babaguhin yun. Okay, tara na dito. Tayo kukuha ng buko. Itong harap na to mga kagala, marami talaga yung marami talaga yung magbunga. Saka malalaki yung niya, bunga ng kanyang niyog. Ang isang araw kaya yan, kukunti lang yung dahon kasi pinalinis namin para nga makita ng mga pamangkin ko yung view. Kasi mahilig sila sa mga overlooking. Para pag nandun sila sa terrace na nagtatambay, kita nila yung view na mataas. Kasarap man lang, kawitin mo na lahat. Ilan ba yan, Ben? Tika lang, ilan Ben? 5? O sige, fight. 5 lang naman pala eh. Kala ko marami. Kita dito mga kagali yung parola ng Del Gallego. Maputi-puti dun. Yun ang parola ng Del Gallego. Okay. Buko time. Libreng buko dito sa Bicol. Shout out kay Eson at kay Jen, kay Amay, kay Jason. Buko na ulit, balik na kayo dito. Hindi na kami galit. Balik na daw kayo. Gando. Sakto lang yung pagkabuko niya. Yan na yung aming buko. Okay, tara na, kakain tayo doon sa kusina. Kain tayo mga kagala. Laman ng buko. Kain tayo. Wow. Sarap. Sabaw ng buko. Cheers. Ang tamis talaga mga kagala ng yung kulay pulang buko. Matamis din naman yung green, kaya lang talagang iba yung tamis itong kulay pula. Kaya pag nagbubuko kami, talagang kulay pula na buko ang hinahanap namin. Kain tayo mga kagala.
Pasensya na kayo kung naiinggit kayo ngayon. Kakain ko na lang kayo. Alam kong kung nasan lugar man kayo ngayon ay mayroong sagana sa buko, mayroong hindi. Lalo na yung mga nasa syudad. Hindi ko kayo tinatakam. Kumakain lang talaga ako. Sarap ng laman. Tamang-tama lang yung lambot niya. Okay mga kagala, yun lang. Shinare ko lang sa inyo ang pagbubuko natin ngayon at pagpapasilip ng ating itlog ni Bito. Maraming salamat sa inyong pagdaan, maraming salamat sa inyong pagtambay, at mas maraming salamat sa oras na inyong ibinigay. Thank you so much for watching mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye bye!